pag-aaral po natin mga kapatid sa paksang ito ay may mga bagay po tayong naunawaan lalo na pagdating sa plano ng Panginoon sa atin. Amen po ba mga kapatid? Praise God. So, what is God's original plan for His creation? Ano nga ba talaga mga kapatid ang original na plano ng Panginoon, amen, sa kanyang mga nilikha? What is God's plan? Amen. And purpose, amen, for His creation. Praise God. Ano bang plano ng Panginoon sa iyo, mga kapatid? Alam niyo, sabi ng Jeremiah na ang kanyang plano, pakibasa nga natin mga kapatid, kung di nagkakamali, Jeremiah 29:11. So sa scripture na ito, mga kapatid, ay maliwanag na binabanggit yung napakagandang plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. What is God's plan and purpose to our lives, mga kapatid? Sige nga po, Jeremiah 29:11. Good morning po. Sige po, pakibasa. Okay. Sa Bible ni Sister Crisel, yan, mas maliwanag po mga kapatid. Pakibasa nga, 29:11. Yung pinaka essence mga kapatid, dyan ay mababasa po natin. 29:11. Pakibasa, Sister Crisel, kung nakita. Yan. Sige. Kung pwede, pakilakas mo para marinig ng lahat. 29:11. Jeremiah 29:11. Chapter 29, verse 11 ng Jeremiah. Sige, pakibasa. Makinig tayo mga kapatid. Sapagkat, verse 11. Baka hindi 29 yan, sister. Chapter 29, verse 11. Sige, basahin ko ha. Nakita na. Sapagkat, sige, basa. Sapagkat, yun. Hindi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Ulitin natin para maliwanagan tayo, mga kapatid. Basahin ko ha. Okay, sabi rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko. Sabi ni Lord, para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama. Okay? Di ba may tao kapag ka nagplano masama? Hindi po galing sa Diyos yun, mga kapatid. Kaya kapag ang iniisip mo masama, hindi Diyos ang nag-asik sa'yo ng ganong klaseng kaisipan. Lahat yung sabi amen. Kasi ang Diyos sa kanyang kaisipan, mga kapatid, wala siyang plano na ikasasama natin. Lahat ng pinalano ng Diyos, mga kapatid, para saan daw po? Sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong idudulot? Magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. O sino po rito, mga kapatid? Amen. Nawawala ng pag-asa. Sino po sa atin dito, mga kapatid, ang problemado
parang wala ng pag-asa, mga kapatid. Hindi po galing sa Diyos yun. Ang mga taong nawawala ng pag-asa ay yung mga taong lumilihi sa landas ng plano ng Diyos. Amen. Kaya dito makikita natin ang salita ng Diyos ay sumasagot sa ating mga tanong. Ano ba plano ng Diyos sa akin? Mga kapatid. No? Kaya tayo po, dahil tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, may kakayahan tayong magplano. May kakayahan tayong mag-isip. Kaya lang, kapag ang isipan natin, mga kapatid, wala yung Kristo, mga kapatid, kasi sabi sa Bible na magkaroon tayo ng mga pag-iisip na nakay Kristo Jesus. Amen. Na kapag tayo, mga kapatid, may mga bagay tayong pinaplano, kapatid, yung plano natin gumandang buhay natin dito sa lupa, okay din naman yan. Kaya lang, tandaan nyo, pansamantala lang yan. Nagplano tayo na maging magandang buhay natin dito sa lupa, pero pagdating sa kabila, wala tayong ginawang plano. Kaya pagharap mo, mga kapatid, sa hukuman ng Diyos, amen, wala kang listahan ng mga bagay na ginawa mo para magkaroon ka ng pagpaplano, mga kapatid, na makakapasok ka doon. Gusto mong magpunta ng abroad, hindi ka nagplano para makaipon, mga kapatid. Kung gusto mo mang ikaw ay magbabakasyon, wala ka namang ginagawang plano, kung may plano ka, mag-iipon ka ng sapat na pera para pagdating mo doon, mga kapatid, enjoy mo na lang yung bakasyon mo. Amen. So, kung yung pagpaplanong ito ginagawa natin sa lupa, mga kapatid, huwag tayong magkamali ng pagsasagawa ng plano. Masigit na pinagpaplanuhan yung pagpunta doon, mga kapatid. Everybody say amen. Praise God. Kaya ito po, sa Jeremiah 29:11 ay sinasagot, mga kapatid, ano ang original plan at purpose ng Panginoon. Kung may mga bagay na dumarating sa atin na hindi maganda, sino may gawa nun? John chapter 10 verse 10. Siya yung pinaka-author, mga kapatid, ng destruction ng buhay natin. Amen. Ano sabi ng John 10:10? Naparito ang magnanakaw. Sister, Maria Pe, pakibasa nga. Hindi pumaparito kung magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumagsak. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Tingnan nyo, mga kapatid. Wala pong ibang pinalano si Satanas kundi mangwasak. Everybody say amen. Kaya paalalahanan nyo yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapatid. No? Na ang buhay sa mundong ito, pagkatapos na tayo, mga kapatid, ay mabuhay dito, meron tayong haharapin. Amen. Na paghuhukom. At ang sabi ng scripture, mga kapatid, pag ang tao hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, ito po ang kumikilos sa buhay niya. Ang magnanakaw ay pumaparito para pumatay, manira, amen, at magnakaw. Naparito si Jesus upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. That is God's plan and purpose. Magkaroon tayo, mga kapatid, ng buhay na masaganang lubos. Masagana. Pag sinabing masagana, mga kapatid, no? Nag-o-overflowing ang blessing ni Lord sa atin. Hindi ho tayo pagkukulangin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi plano ng Diyos, mga kapatid, amen, na para maging Kristiyano ka, dapat mahirap ang buhay mo. Hello? Hindi ho yun ang plano ng Panginoon. Yung punong-puno ka ng sakit at karamdaman.
Para maging banal ka, maghikahus ka. Hindi ho plano ng Diyos yun, mga kapatid. Amen. Ang plano ng Diyos, bigyan po tayo ng buhay na masaganang lubos. Masagana pa, lubos pa. Amen, mga kapatid. Kita nyo ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Pasaganain tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng magandang buhay, mga kapatid. Amen. Sino ba rito pinalaya ng Panginoon sa kahirapan? Kasi kapag tayo nandun pa rin tayo sa sa tanikala ng kahirapan, mga kapatid, nasa ng pagkilos ng Diyos sa iyo. Amen. I-claim natin, mga kapatid, ang scripture na ito. Dahil dito, mga kapatid, ipinakikita po rito yung original plan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, amen, nire-restore ng Panginoon ng tao. Amen. Kaya tayo ay kumbaga pangalawang buhay po tayo ngayon. Kapag tayo ay na-born again, mga kapatid, ibinabalik ng Diyos, mga kapatid, nire-restore ng Panginoon, kumbaga sa isang lumang sasakyan, amen, kapag ito ay nagkaroon ng restoration, parang naibalik siya sa bago, mga kapatid. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, tingnan nyo yun, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17. Okay. At makikita po ninyo kung kayo po ay na kay Kristo na. Kasi ito ang pruweba. 2 Corinthians 5:17. Okay. Sister Maria Pe, basa. Kaya kung nakipagsa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ayun. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yun. Amen. Kaya dito makikita nyo yung tinatawag na restoration ng Panginoon. From old to new. Mula sa luma, tayo ay ginawang bago ng Panginoon. Amen. Batid natin na nagkasala ang tao. At dahil sa kasalanan, mga kapatid, amen, dumating ang kahirapan. Amen? Kasi sumpa yun, mga kapatid eh. Kaya nga, yung ginawa ni Jesus, tinubos tayo mula sa sumpa. Mga kapatid. Amen. Praise God. At tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, mga kapatid. Kaya yung mga tinik na inilagay sa ulunan ng ating Panginoon o sa ulo niya, yun ay sa prophetic gesture noon, tayo ay pinapalaya ng Panginoon sa tinatawag na poverty mindset. Praise God. Kaya tayo po, mga kapatid, amen, wag nating angkining pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap. Lahat yung magsabing amen. Lahat ng mga taong nagsikap, mga kapatid, nakaahon sa kahirapan. At si Solomon, na pinakamatalinong tao, nape-predict niya yung taong tamad, hindi aasenso. Hindi uunlad ang taong tamad. Tandaan nyo, sa unang-unang utos na ibinigay ng Panginoon sa tao, nung nilikha niya ang tao, mga kapatid, tandaan nyo ha, hindi inuna ng Diyos ang tao bago niya likain ang mga bagay na narito. Ano ang unang nilikha ng Diyos? Pangangailangan ng tao. Nung nilikha niya yon, mga kapatid, kompleto na ang pangangailangan ng tao, sa kanya nilikha si Adan. Pero meron bang binigay na utos ang Panginoon? Meron bang ipinatatrabaho ang Panginoon kay Adan? Meron, mga kapatid. Ginawa po siyang manager ng Panginoon sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, amen, na nilikha ng Diyos. Ipinagkatiwala sa kanya yon. Amen. At bilang katiwala, siya yung pinamahala ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Bilang pinagkatiwalaan at pinamahalaan ng Diyos, mga kapatid, inutos ng Panginoon. Amen. Na kanyang alagaan
ang halamanan ng Eden. At doon ibinigay ng Diyos ang utos na sinasabi niya na huwag kakain. Amen. Praise God. So, to make the long story short, alam natin kung ano naging resulta ng kanyang disobedient, ng kanyang pagsuway, mga kapatid. Nagresulta po yun, mga kapatid, amen, na ang tao ay napasailalim ng sumpa ng kasalanan. Amen, mga kapatid. Pero sa plano ng Diyos, mga kapatid, amen, yung original purpose ng Panginoon ay i-restore ang tao from His original, amen, design. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng kasalanan ay patuloy, mga kapatid, amen, na, praise God, nagahari sa mundong ito. The power of sin still overrule in this world. Kaya nga po, dalawa lang ang pwedeng maghari. Diyos ng kadiliman at Diyos ng kaliwanagan. Everybody say amen. So, tayo po ay inilipat ng Panginoon mula sa kadiliman at tayo ay inilagay niya sa kagilagilalas na kaliwanagan ni Kristo. Everybody say amen. Sa pag-aaral po natin, mga kapatid, about God's original plan and His purpose sa kanyang creation, mga kapatid, amen, ay ipinaunawa sa atin dito na kung gusto nating maintindihan, amen, itong bagay na ito ay dapat nating maunawaan na may lumikha sa atin. Everybody say amen. May creator, mga kapatid. Hallelujah. At kumbaga, sa isang manufacturer, mga kapatid, amen, ang isang manufacturer ay nagpo-produce, nagmamanufacture, mga kapatid, ng produkto na kanyang pinoproduce. Lahat magsabi ng amen. Kaya yung produkto ng Panginoon bilang manufacturer, mga kapatid, ay napakaganda po nun. Tayo ang pinakamagandang nilalang ng Panginoon. Sapagkat tayo ay produkto ayon sa kanyang imahe. We are created according to His image, mga kapatid. Hallelujah. So, we should understand our Creator. Hallelujah. Tayo ay produkto ng pagkakalikha ng Panginoon. Praise God. And therefore, to discover, amen, the purpose of reason for mankind's creation and existence, we must attempt to tap into the mind of His Creator. Kaya dapat alam natin yung pag-iisip ng ating Creator. Siya yung lumikha sa atin. At siyang nakakaalam kung ano ang depekto na meron sa atin. Amen? Kaya wag kang pumunta kung kani-kanino kung may problema ka. Dapat pumunta ka doon sa original creator na lumikha sa iyo. Siya ang may kakayahang mag-ayos, mag-repair kung ano mang problema na meron ka. Everybody say amen? Sa mga nakakaintindi nito, mga kapatid, sila yung taong laging nakatap. Amen. Praise God. Saan? Sa kanyang creator, mga kapatid. Amen. Praise God. Para po tayong kasangkapan na kapag disconnected tayo, mga kapatid, hindi tayo nakatap sa kuryente, hindi tayo magpa-function. That's why, alam nyo, maraming taong nasa dysfunctional ang kanilang buhay. Bakit sila nadi-dysfunction? Kasi sila ay na-unplug. Kumbaga sa kuryente o sa isang appliances, kapag ito ay naka-unplug, kahit anong ganda niyan, mga kapatid, hindi makakapagbigay yan ng serbisyo sa iyo. Amen. Kailangan mo itap yan, mga kapatid. Kaya ang buhay na hiwalay kay Kristo, totoo sabi ni Jesus, siya may sabi, John 15:5. Amen.
kung kayo ay hiwalay sa akin, may magagawa tayo? Kung tayo ay hiwalay, wala. Yung kayamanan mo, walang magagawa. Mga kapatid, anumang kayamanan meron ka, sabi ng mga awit, hindi mo pwedeng gawing pangtubos sa iyong kasalanan. Amen. Walang magagawa ang kayamanan, mga kapatid. Amen. Praise God. Pagdating sa paglutas, amen, ng mga problema. Ang pera may magagawa, pero may hangganan. Tama? Amen? Pero yung hindi magagawa ng pera, magagawa ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, naintindihan natin, mga kapatid, na ang salitang Diyos ay hindi pangalan. Ulitin natin to, ha? Para, amen, maging malawak yung ating pagkaunawa patungkol sa pag-aaral sa Diyos. Natin magsabing amen. So, napakahalaga na maunawaan po natin, mga kapatid, bago pa nagkaroon ng lahat ng bagay sa mundong ito, may Diyos na. Everybody say amen. Amen. And the word God, mga kapatid, denotes, amen. Ano yung pinapakita? Yung salitang Diyos ay nagpapahayag ng pagiging self-existing one or self-sufficient one. Hindi nangangailangan ng tulong ang Panginoon. Hindi siya nagiging Diyos kapag, mga kapatid, may nagpupuri sa Kanya. Amen? Hindi rin nadadagdagan ng Kanyang pagka-Diyos pag may sumasamba sa Kanya. Mga kapatid, because God is God, even without man. Amen. God is still God. Hallelujah. At bilang self-sufficient one, mga kapatid, ano dinidescribe ng pagiging self-sufficient one? Hindi siya nangangailangan ng anumang bagay. Amen? Hindi mo siya kailangan buhatin. Hindi mo siya kailangan pasanin. Hindi mo siya kailangan, mga kapatid, amen, praise God, bigyan ng pailaw-ilaw, mga kapatid. Kasi ginagawa mong imbalido yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Salamat, pinalaya tayo sa katotohanan. Kasi kung hindi natin naintindihan to, mga kapatid, baka patuloy pa rin tayo sa pagiging isang reliyoso. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi ipinakikilala ng Panginoon ang religion. Ang ipinakikilala ng Panginoon ay relasyon, mga kapatid. Amen? Praise God. So, God is self-existing one. Kaya nga sinabing God hindi ka pwedeng maging Diyos. Amen. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong. Everybody say amen. Diyos lang yun Hindi mo kailangan ng tulong. Mga kapatid, hindi mo kailangan ng anumang bagay. No? Kaya mong mag-produce. Sabi nga ng Panginoon, ang tao kapag hindi magpupuri sa Kanya, yung bato, bibigyan niya ng bibig para magpuri sa Kanya. Amen. Kasi ganun, kapag makapangyarihan, yung Creator natin. Yan sinabing Creator. He is able to create something from nothing. Everybody say amen? Amen. Praise God. Amen. Self-existing one and amen, sufficient one. So therefore, God is not a name. God is not a name. Good morning. God is not a name, but rather a description of a character. Okay? When we say God, hindi po pangalan yung Diyos.
Pag sinabing, sinong Diyos mo? E di yung Ama. Anong pangalan ng Ama? E di yung Ama nga eh. Di ba? Meron kayo nakaka-encounter ng ganyan? Sinong Diyos nyo? Yung Ama. Anong pangalan ng Ama? E di yung Ama. Iulit-ulit lang mga kapatid. Hindi masabi, ano nga ba pangalan talaga ng Ama mo? Kasi pag hindi mo na pangalanan yan, John 8:44, ang diablo, ang tawag sa kanya, Ama. O, basa, mga kapatid. Para makita nyo yung katotohanan, mga kapatid. John 8:44. At totoo po na may mga anak ng diablo, mga kapatid. At makikita natin ano ang karakter ng diablo. Kasi kung anong ginagawa ng tao, mga kapatid, nagmamanifest kung siya ba ay anak ng Diyos o anak ng diablo. O basa mga kapatid. Basa. Basa. Hmm? Hmm? Oh. Ah. Oh, kita nyo, mga kapatid? Ang lakas ng loob ng Panginoon, no? Ikaw ba naman, mga kapatid, kung ikaw yung kausap, sabihan ka ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang diablo. Ano kaya damdamin ng mga taong ito? Nung sinabihan po sila ng Panginoon na sila po ay mga anak ng diablo, galit na galit po ang mga Hudyo, mga kapatid. Inaangkin po nila na ang ama nila si Abraham, mga kapatid. Pero ayaw naman nilang tanggapin na bago pa si Abraham ay siya na yung ako nga. Mga kapatid. Ayaw nilang tanggapin yun, mga kapatid. Kasi meron nga silang kinikilalang Diyos ayon sa kanyang pagkakilala. Pero taliwas. Yung pagkakilala nila sa Diyos, mga kapatid, taliwas sa kanilang ginagawa at sa kanilang sinasabi. Amen. Kaya sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo, mga kapatid. Amen. Praise God. Diretsahan po ang Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang diablo ang inyong ama. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano raw po ang manifestation na ang isang tao anak ng diablo? Kung ano ang gusto niyang gawin, yun ang ginagawa niyo. Kaya ang kumokontrol, mga kapatid, ay walang iba kundi ang diablo. Everybody say amen. So, nagpapakita, mga kapatid, kung ano yung karakter ng Diyos at kung ano yung karakter ng diablo. Kaya minsan, di ba, kapag ang isang tao galit na galit, pag may kaaway siya, demonyo ka. Bakit niya nasasabi yun? Kasi yung ginagawa niya, gawain ng demonyo. Diablo ka. Kasi kung ano yung ginagawa ng diablo, yun ang kanyang ginagawa. Kaya makikita natin dito ang karakter. Kung ikaw ba ay totoo, amen, na ang Diyos ay kumikilos sa iyo o diablo ang kumikilos sa iyo. Siguro dati nung wala tayo sa Panginoon. Amen ba? Ang ginagawa natin, ang sinasabi natin ay gusto ng diablo. Amen. Kaya tingnan nyo, may mga magulang kapag hindi nakakilala kay Kristo, ang anak nila pagka natututong nagmumura na, tutuwa. Sabi ng nanay, galing-galing ng anak ko, adunong nang magmura. Sige pa anak. Tuntua. Ba mga kapatid, anong karakter yung nasa iyo? Karakter ba ng Diyos yun? O karakter ng demonyo, mga kapatid? Amen. Praise God. Kaya, kung pagbabasihan po natin ang karakter ng Diyos, the basis of His creation, mga kapatid, is the basis of love. Why God created man? Because God is love.
And His love wants to share. Kasi the true essence of love is giving and sharing, mga kapatid. Everybody say amen. That's why He created man, because God loves to create human being, amen, to share His love. That is the basis of creation. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, ay produkto ng pagmamahal ng Diyos. Kung hindi ka niya mahal, hindi mo nakita ang plano at purpose ng Diyos sa buhay mo. Lahat niyo magsabing amen. Praise God. Kung hindi ka mahal ng Diyos, mga kapatid, amen, hindi ka mag-e-exist sa mundong ito. That's why the reason of your existence, because God wants to share His love. And His character, mga kapatid, is love. Lahat yung magsabing love. Amen. Praise God. Kaya dapat, ang ipopropagate natin, mga kapatid, ay love. Pagmamahal. Amen. Tingnan nyo, mga kapatid. Kung itong salitang ito ay nagahari sa mundong ito, wala na hong digmaan. Wala na pong mga sakim, mga kapatid. Wala na pong mga taong ganid, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya sa Book of Acts, na-break nila, mga kapatid. Amen. Yung pagiging greediness. Kasi sa Book of Acts, amen, yung mga tao po nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Tapos yung mga pinagbentahan, pinamahagi. Pinamahagi, mga kapatid. Kaya yung wala nagkaroon eh. Bakit? Kasi nagkaroon ng transition yung kanilang buhay. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, wag na ho nating pairalin yung pagiging ganid. Amen ba? Alam nyo, nung panahon, mga kapatid, yung story po, kwento ko lang, okay lang, Sister Diana? Kwento ko po ang buhay ni Sister Diana. Nung mga panahong nasa Nueva Ecija po ito, sila, lumuluwas pa po yan ng Manila para maging tindera ni Sister Ami. Tama? Praise God. So during that time, mga kapatid, gano'n ang buhay nila. Sister Diana, mga kapatid, ay paganon-ganon, mga kapatid, sa Nueva Ecija. So, alam nyo, nung time na yon, mga kapatid, dahil sa naipagawa na ni Sister Jenny yung bahay namin sa itaas. So, medyo nakakaluwag na kami. Dati kasi, yung bahay na yung ibaba, pinaubayan na ni Sister Ami, doon kami nagsimula ng gawain. Yung silong ng bahay ni Sister Ami, mga kapatid. Alam nyo, kung ako ganid, yung kabuuan nun, dapat tinirahan na lang namin lahat. Pero dahil sa nakita ko yung kalagayan ni Sister Diana, naaawa ko, ino-offer ko sa kanya yung kalahati. Hanggang sa yung itaas nun, mga kapatid na dati ang nakatira doon, pinsan namin, ay nabili nila. Kaya doon nagpasimula, unti-unti, umangat ang buhay ni Sister Diana. Kasi hindi niya na kinakailangan magpaganon-ganon pa eh. Mga kapatid eh. So, hanggang sa yung bahay na yon ay nahati namin at hanggang sa nakapag-asawa na yung kanyang mga anak, tingnan nyo na ang buhay ni Sister Diana, pinagpala ng Diyos. Alam nyo ba ang history ng bahay ni Sister Ami? Paano niya nabili yon? Dahil yun ay unang binili para maging gawain ng Panginoon. Nabili po niya sa halagang 40,000, tama? Yung bahay na yon. Pero ngayon, mga kapatid, third floor na po yung bahay ni Sister Ami. Amen. Kapag ang tao, hindi greed, pinagpapala ng Diyos yung mga taong mapagbigay. Why did you do that? Because of love. Kapag meron tayong pagmamahal, mga kapatid, nawawala sa atin ang pagiging greediness. Napapalitan po ito, mga kapatid, ng pagiging giver. Lahat ng mga giver, mga kapatid, ay binibless ng Diyos. Hindi ho natin, mga kapatid, mapapantayan pagdating sa pagbibigay
yung Diyos. Amen. Na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Pero tandaan po natin lahat. Ang lahat ng yan ay pansamantala lang. Amen. Maganda na rin po na pina-enjoy ng Diyos ang buhay natin dito na hindi tayo naghihirap. Everybody say amen? Praise God. No ho, mga kapatid, na-enjoy mo ang blessing ng Panginoon. Pero wag kang huminto dyan because the best is yet to come. Ang pinaka-the best sa lahat, mga kapatid, yung makakatira ka sa mansyon ng Panginoon. Okay? So, ito po yung bagay, mga kapatid, amen, na sa pag-aaral po natin about the original purpose ng Panginoon, mga kapatid, ay ipinakikita po dito, amen, kung anong klaseng Diyos ang nasa iyo. Kasi nire-reveal sa karakter. Amen. Yung taong nagsasabing siya'y naglilingkod sa Diyos, ipakita mo. Kaya si Santiago, sinabi niya yung totoong reliyon na dapat doon kakaanib. Yung reliyon na iniingatan yung kanyang sarili na walang bahid dungis sa harapan ng Diyos. Amen. At yung reliyon, mga kapatid, nasabi nga, meron siyang ipinakikitang pagmamahal doon sa mga, yung balo ba, mga kapatid, yung wala nang maasahan, amen, na ipinakikita mo ang iyong pagtulong sa mga taong wala nang ibang aasahan. Everybody say amen. Praise God. So yan ang makikita natin, mga kapatid, na kung paanong, praise God, ang plano ng Panginoon patungkol po sa kanyang paglikha sa atin. Hallelujah. And then, mga kapatid, bilang Diyos, siya lang ang may pagmamay-ari ng salitang Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Siya yung owner. Amen? At tayo po yung kanyang manager. Alam mo magsabing amen. Sabihin, dapat alam mong i-manage, mga kapatid, amen, ang buhay na ibinigay o ipinahiram sa iyo ng Panginoon. Huwag mong gamitin sa walang kabuluhan. Everybody say amen. Kung mag-i-invest ka ng time, wag mo namang ibuhos lahat sa mundo. Dapat kung meron kang time para sa Diyos, wag mong kunin yon. Ibigay mo para sa Diyos yun. Amen? Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, napakabuti nga ng Diyos eh. Amen. Yung 24 hours, kung kukunan natin ng tithes yun, mga kapatid, dapat meron tayong ilang oras? 2.4. Amen. Na ibibigay mo, ilalaan mo sa Panginoon. Sino kaya sa atin dito, mga kapatid, ang nagde-devotion pa? O puro na lang tayo trabaho, mga kapatid? Wala na tayong time sa Panginoon. Amen. Praise God. So bilang Diyos at bilang Creator natin, mga kapatid, dapat yung nag-create sa atin ay dapat na nalulugod. Amen. Na hindi siya nagkamali na ikaw ay nilikha niya. Mga kapatid. No? Actually, sa Diyos naman, walang error. Amen? Praise God. Hindi siya nagmamalfunction, mga kapatid. Hindi natin katulad ang Diyos. Tayo, may mga bagay po tayo na kapag iniwanan natin, hindi natin alam kung saan natin nilagay. Amen? Minsan nga, naghahanap po ng salamin eh. Nasa may salamin ko. Pala, salamin ko nandito, mga kapatid. Andito lang pala yung salamin ko, hanap ako ng hanap. Kayo ba, mga kapatid? Experience nyo rin ba yun? Salamin ko, gagalit na ako eh. Bakit tinabi mo? Yung pala, nandito lang, mga kapatid. No? Kasi, hindi naman tayo katulad ng Diyos.
Amen. Alam niya lahat ng bagay. Amen? Praise God. Kaya dito mga kapatid, ang Diyos totally independent po siya. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Ikaw ang nangangailangan ng tulong. Sino po nangangailangan ng tulong? Tayo o Diyos? Tayo ang nangangailangan ng tulong. Kaya pag may problema ka, hindi dahilan para hindi ka sumamba. Yun, mas lalong dahilan mo yun para sumamba. Amen? Mga kapatid, wag nating pakinggan ng diablo, mga kapatid. Minsan yung mga nararamdaman natin, mga kapatid no? Nagpapa-apekto tayo Kaya naman nating umatin. Pero sipon lang, mga kapatid, konting sipon lang Inaalibay na natin. Mga kapatid, hindi makakasamba ngayon kasi sa mapakiramdam ko Pero sa totoo lang, ang daming ginagawa sa bahay. Amen. Praise God. Nasaan ang pagre-recognize natin bilang creation, mga kapatid, sa Creator. Amen. So, ang Diyos ay Diyos sapagkat, amen, hindi siya nangangailangan ng tulong. At nagpasimula yung kanyang creative process by first producing the entire invisible world. Anong unang naging kingdom na nilikha ng Diyos? What is the first kingdom? The first kingdom is the invisible kingdom. And that is heaven. Everyone say amen. So yung heaven, mga kapatid, amen, bumaba to influence earth. Everybody say amen. Praise God. Kaya, nagkaroon, mga kapatid, ng tinatawag na agency ang heaven nung nilikha niya ang church. That's why the church is the kingdom agent ng Panginoon to restore people, to bring back people to God. Kaya kayo, lalo yung mga bago na nakakonect sa kingdom ng Panginoon, Sister Griselda, at saka yung ini-invite ni Sister Luz, tayo ay agent ng kingdom ng Diyos. Amen. Sino gustong maging agent ng kingdom ni Lord? Kung gusto nyo maging agent, mga kapatid, ng kingdom ni Lord, dapat, amen, yung mga tao, especially mahal natin sa buhay, na wala pa sa kingdom ng Panginoon, sino ba ang mag-aakay sa kanila? Hindi tayong mga nasa loob ng kaharian. Alam nyo, hindi mo magagawa yan, mga kapatid, pag wala kang pagmamahal sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit nawin ko ang aking mga mahal sa buhay. Because of love. Gusto kong maranasan din nila ang naranasan kong pagmamahal ng Diyos. Alam niyo kung anong buhay ko dati noon? Bakit ako ganito ngayon? Kasi ang buhay ko dati, evangelist. Ito ay buhay, mga kapatid, na hindi maganda. Pinagdaanan ko sa panahon ng aking kabinataan. Nung tinawag ako ng Panginoon, binatilyo pa lang ako, mga kapatid, naranasan ko na yung encounter ko mismo sa Panginoon. Amen. At doon ko nakita yung pagtawag ng Diyos sa buhay ko kasi unang ginawa ng Panginoon sa akin ay baguhin ng Diyos ang buhay ko. Yung mga kapatid, kapag hindi mo pa talaga totally na nararanasan yan, kung paano mo naranasan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo mararamdaman na ang tao ay mahalin mo. That's why, meron akong pinost sa Facebook, mga kapatid. If you want to enter the ministry, anong kinakailangang mangyari muna sa iyo? Dapat ang puso mo ay marunong magmahal. Amen. Ang dinedevelop ng Diyos sa atin, hindi ito. Tandaan nyo, maraming nagtapos ng Bible school, walang caring sa soul.
Totoo yan, mga kapatid. Maraming natutunan sa Bible school, pero pagdating sa pagmamahal sa kaluluwa, hindi na-develop. Na-develop ito, kaya ano ang na-develop sa kanila? Nagkaroon sila ng spiritual hydrocephalus. Maraming Christian, mga kapatid, na mayroong spiritual hydrocephalus. Parang mga eskriba at pariseo. Ang dami nilang alam sa kautusan. Pero yung pagkakaalam nila sa kautusan, mga kapatid, amen, ay hindi po ginastify ng Panginoon. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay pag-ibig. Kaya kita nyo, kahit sa araw ng Sabat, binrake niya ang Sabat para lang may isang lumpo na mapagaling niya at makakita ng pagmamahal ng Diyos. Amen. That's why, mga kapatid, hindi ho tayo tatagal sa ministry pag wala tayong love. Handa ba kayong mapagod kung gusto nyo maglingkod sa Diyos? If you love God, you will love people. You will serve people. Hindi ka pagsisilbihan. Dapat ikaw ang magsisilbi. Everybody say amen. Praise God. Ang nagmamahal sa Diyos, handang mapagod. Kaya kung tatanungin nyo, Diyos na lang nakakaalam kung gaano, amen, yung buhay ko, iginugugol ko sa Panginoon. Praise God. Kaya kung ako man ay pagpalain, reward na lamang po yun ng Panginoon. Dahil nakikita naman po niya kung anong pagpapagal na ginagawa ko. Pero tandaan nyo, mga kapatid, hindi ako nagpastor para kumita ng pera. Dahil ako nagpastor ako, mga kapatid, dahil tawag ng Panginoon. Kung yun lang ang motivation ko, mga kapatid, matagal na akong wala sa ministry. Matagal na akong wala. Ako, nasanay ako, mga kapatid. Yan, witness po ang aking may bahay. Sa tagal, mga kapatid namin, sa ministry, ang dami naming na-experience, mga kapatid. Amen. Pero, salamat kay Lord, sapagkat hindi niya kami pinabayaan. Kasi naglilingkod ako sa Kanya, hindi ko pinakikita sa inyo, amen, yung bagay, mga kapatid, na yon ay para sa Diyos. Hindi para sa inyo, kundi para sa Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, amen, na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At kapag may problema ka, itap mo ang sarili mo sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Hindi mo kayang i-operate mag-isa ng tama ang buhay mo pag wala yung Diyos. Amen, mga kapatid. Hindi mo magagawa na makapamuhay ng naaayon, amen, sa layunin at plano ng Panginoon pag wala siya. Ulitin ko po, John 15:5. Dito na tayo magtapos sa talatang ito. Amen. At itutuloy po natin to next week, mga kapatid. Amen. John 15:5. Let's read the Bible, mga kapatid. May natutunan po ba kayo, mga kapatid? Sige, pakibasa po before we close. John 15:5. Basa, mga kapatid. Mga kapatid, may magagawa ka ba kung hiwalay ka sa Kanya? Siya meron. Diyos siya eh. Self-existing one siya. Self-sufficient one siya, mga kapatid. Pero ikaw, katulad ka ng isda, ng environment mo ay tubig. Pag inihiwalay mo ang sarili mo sa tubig, mamamatay ka. Life apart from God. Delikado po ang buhay na hiwalay sa Panginoon para mong inihiwalay ang sarili mo sa tubig. Kaya sabi niya, kung kayo ay hiwalay sa akin, kayo ay walang magagawa.
life is nothing without God. But life is beautiful, amen, to have God. Everybody say amen. Amen. Kaya mga kapatid, as we continue to study about this topic, about God's original plan and purpose, ay patuloy po na maunawaan po natin ang layunin ng Panginoon sa atin. Ang isang tao na hindi niya alam ang mga bagay na dahilan kung bakit siya nag-exist. Amen. Ito yung taong punong-punong maraming tanong sa buhay. Pero kapag ang isang tao natutunan niyang aralin ang mga salita ng Panginoon, yan nga ang Bible, itinulad saan? Sa compass. Amen. Kung ikaw ay naglalakbay sa hindi mo alam kung saan ang daan, ito ang magtuturo sa iyo. Ang salita ng Panginoon ang magtuturo sa iyo yung daan na dapat mong tatahakin. Kaya ihiwalay mong sarili mo dito, mga kapatid. Ang buhay mo ay magiging wandering. Amen. Walang direksyon. At walang, amen, patutunguhan. Natin magsabing amen? Kaya ngayon pa lang, kung marunong tayong magplano, alam natin kung anong gagawin natin, mga kapatid. Amen. Napoproject mo kung ano yung bagay, mga kapatid, praise God, nahaharapin mo. Pinaghahandaan mo. Masigit nating paghandaan yung pagharap natin sa harapan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ito ang huwag nating kalimutan at huwag nating pabayaan sa buhay natin. Amen. Everybody say praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. So palakpakan muna natin si Lord. Praise God. Kunin natin ang ating Sunday School offering. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin, O God. Hallelujah. Upang kami ay maitama sa landas na aming nilalakaran. Lord, patuloy mong ipaunawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ng iyong mga mensahe sa pag-aaral po namin, hindi lamang po sa mga preaching ng iyong lingkod, kundi higit sa lahat, maging sa pag-aaral po namin sa aming Sunday School, sa mga lesson na itinuturo ng iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy po kaming matuto upang ang mga bagay na nilalayon mo sa buhay namin ay maisakatuparan po namin. Sapagkat patid po namin na sa iyong salita, darating ang success sa buhay namin. Lord, we thank you so much for the privilege, Lord, hallelujah, to become your sons and daughters. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kung hindi mo ipinaunawa ang mga salita mo sa amin, ay patuloy kaming magiging isang religious person na unrighteous sa mga bagay na ginagawa. Salamat po muli sa araw na ito na pinagkaisa mo at pinagkatipon kami upang, hallelujah, patuloy kaming pagkaisahin sa espiritu ng pag-aaral at pagkatuto ng iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami ng lahat ng aming mga natutunan ay mai-apply po namin. Anumang learning na walang application, batid namin na walang kabuluhan ang mga natutunan kung walang aplikasyon. Kaya Panginoon, we give you all the glory and we ask you to bless each and everyone, hallelujah, who gives, hallelujah, their offering sa amin pong Sunday School. Hallelujah. We thank you, Jesus, and we bring back all the praises and glory. In Jesus' name, everybody say Amen. Hallelujah. Okay, break tayo mga kapatid ng 5 minutes. At after ng 5 minutes po ay mag-start po tayo sa ating divine worship.